Nako, eto mga kababayan, pag-usapan natin, no? Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Posible na pong isunod sa ICC o sumunod sa ICC, mga kababayan, matapos pong ma-deny ang interim release ng dating Pangulong Duterte. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa mga palagi pong nandiyan dyan, no, maraming salamat po. At lagi nating inihiling sa mga nanonood sa atin, 1 view, 1 like po sana sa ating video. I-click po ang like button dyan sa ibaba at malaking tulong na po yan sa atin. Right? So, eto mga kababayan, pag-usapan natin, no? Mainit po mga kababayan ang posibleng mangyari dito po kay Senator De La Rosa at Senator Bongo na posible pong sumunod, no, sa ICC, mga kababayan. No, ano sa palagay ninyo? Alright, so ito, panoorin natin itong balita na to mga babayan at ating pag-usapan at alamin. Alright, let's go! Next in line na umano, sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo para samahan si FPRRD sa ICC. Nako, eto, mukhang matutupad ang kanilang mga kahilingan, mga babayan. No? Sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, parang willing siya, no, na samahan ang dating Pangulong Duterte, no, diyan po sa ICC, mga babayan. No, pero ang tanong po ngayon, bakit ayaw po lumabas ni Senator Bato de la Rosa nung nabalita po o sinabi ni Ombudsman Remulla na mayroon po siyang arrest warrant? Bakit tila hindi po mahagilap ngayon, no? Ito nga si Senator Bato de la Rosa, mga babayan. Ano sa palagay ninyo? Bakit kaya? No? Sa kanila, 8 pa raw na individual ang posibleng haina ng arrest warrant dahil sa umano'y madudong drug war campaign. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Bato de la Rosa, medyo sure ako kasi talagang perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs. Kasi siya yung chief PNP noon, mga babayan. As admitted ang ama ng Tokang. Kasunod ng pag-deny ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible na umunong sumunod sina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Nako, posible nang sumunod etong dalawa na to, mga babayan. Ha? Nauubos na ba? Mauubos na ba ang mga senador ng Duterte Block? Yan yung isa sa kinatatakutan nila, mga babayan, no? Yung maubos ang Duterte Block ng mga senador. Matatandaan kamakailan lang nang paputukin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang umano'y arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Yan. Pero nilinaw na ng DOJ na wala pang natatanggap ang pamahalaan na certified copy ng umano'y warrant na ito. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, kung sakali, hiwalay na tatakbo ang kaso ni Senator Bato, kaya anuman daw ang maging resulta ng kaso ni FPRRD, wala ito magiging epekto sa isa't isa. Ang kaso, magmula nang pumutok ang balita ng isang arrest warrant umano ng ICC laban sa senador, tila no-show na siya sa kanyang trabaho sa Senado. Yun yung masakit doon. Biglang no-show na siya. Yung sabi dito sa balita. Diba? At doon sa mga hearing nga po, budget hearing na mga hawak niya, no, na committee, mga babayan, wala siya. Diba? Dapat nandoon siya. Kasi senador siya. Ibinoto siya ng taong bayan. No, dapat gawin niya kung ano yung kanyang trabaho. At kung sinasabi nila na wala naman, no, lagi na sinasabi ng mga DDS na nanakot lang, no, si Ombudsman Remulla, bakit tayo lumabas ni Senator Bato de la Rosa? 'Di ba? Yun yung panawagan sa kanya. 'Di ba? Na lumabas siya. Kung naniniwala sila na wala silang kinalaman diyan, kung naniniwala sila sa sarili nila, no, na hindi sila mga naging accessories diyan sa ginawa na 'yan,
noon sa kaso na konektado dito kay dating Pangulong Duterte, bakit sila nagtatago? 'Di ba? Yun yung problema dyan. Bakit hindi sila makita at no-show sila sa Senado? Pero dun sa kaso ni Bato, the ICC does not try cases in absentia. Whether in person or in spirit. Si Bato, if absent in person, no case can progress without him. Baka maipit hanggang issuance of the warrant of arrest. Noong administrasyon ni Duterte, si Senator Bato ang pinakamatagal na umupong PNP chief. Siya ang namuno sa pag-iimplementa ng madugong Oplan Tukhang na nakapagtala ng libo-libong kaso ng extrajudicial killings. Bukod kina De La Rosa at Go, ayon kay Attorney Conti, may 8 pang individual na maaaring mahainan ng arrest warrant. Redacted o burado ang mga pangalan nila pero kinilala umano sila bilang co-perpetrators sa crimes against humanity charges laban kay FPRRD. Yung pinakauna is someone who is close enough. So redacted. Number 2 is a police officer, tapos appointed, and so forth. There are 4 parang police officers indicated there. There's 2 persons na hindi police pero appointed. And curious ako, personally, dun sa number 7, si close friend. Nako, May ganun sino kaya yun? Close friend na hindi, yun lang yung qualifier. Ayon kay Attorney Conti, 8 taon ang average duration ng mga paglilitis sa ICC. Nako. Pero umaasa raw ang pamilya ng EJK victims na 2 taon lang ang itatagal ng paglilitis sa dating Pangulo. Sa kasalukuyan, 8 taon mga kababayan, tapos may delaying tactics pa sila. 'Di ba? So tatagal talaga yung kaso ng dating Pangulong Duterte at posibleng alam niyo na, no, wag naman sana. 'Di ba? Kasi sabi nga nila, pag may nangyaring masama dito kay dating Pangulong Duterte, wala na yung kaso. Stop na yung kaso. 'Di ba? Ganun na mangyayari doon. Kaya gusto nila mangyari, mas mapabilis pa. No? Ito pong paglilitis dito kay dating Pangulong Duterte. So masasayang kasi yung effort pag kami nangyaring masama dito kay dating Pangulong Duterte. Yun yung iniiwasan. nakabinbin pa raw sa pre-trial chamber ang desisyon kung fit to stand trial si Duterte. Wala pa ring final schedule kung kailan ang confirmation of charges niya. Yun na nga. Sa December 5 next week, deadline ng experts' opinion on the fitness to stand trial. Pero dahil ito ay legal consideration at hindi simpleng medical issue, may pagkakataon po mag-comment yung prosecution, defense, and even yung victims ng December 12. Pero malamang sa malamang, January na po ito mapagpapasyahan. At sa earliest, so nakikita po namin, February, posibleng mag-resume or ma-reschedule yung confirmation of charges. Grabe, tagal na, no? Kaya po, para sa amin, kung ano't ano man, 2026 ang simula ng bakbakan patungkol sa kaso ni Duterte. Lumutang din ang usapan kung posible pa bang mapalitan ang legal counsel ni Duterte ng kanyang dating spokesperson na si Harry Roque. Ayon kay Conti, desisyon na ng pamilyang Duterte kung ikukonsidera nila ito. Pero dahil sa mga kinakaharap nitong sariling legal battles, baka raw maging disadvantageous ito para kay Roque. Humaharap sa kasong qualified human trafficking si Roque, kaugnay ng Pogo Scam Hub na Lucky South Isa pa yan. 99 sa Porac, Pampanga. Diba? Kinansela na ng DFA ang passport ni Roque Nako at pending po. na rin ang red notice request ng pamahalaan sa Interpol. Para sa Diba? So, itong si Harry Roque, malapit-lapit na rin, mga kababayan. Ha? O eto, karagdagang impormasyon, mga kababayan. Right? Let's go. At nakakita natin, sabi niyo po, magiging kampante yung mga testigo. Pero alam din po natin na may mga kasamahan pa na akusado ang dating Pangulo na nakalaya pa, na hindi pa rin ini-issuehan ng warrant of arrest. Ano po ang sentimiento naman ng mga pamilya ng mga biktima ng EJK dito, sir? Ay gusto po nila talagang ma-issue na po ng arrest warrant ng ICC. Kung sino man po
ang talagang madidetermine pa na responsible doon po sa crimes against humanity for murder. Kasi alalahanin po natin, ang isa po sa mga na-charge po kay Mr. Duterte, ang isang theory po ay indirect co-perpetrator. Ibig Ayan. sabihin, meron po siyang mga co-perpetrator, Oo, mga whether kasabwat. indirect or direct. Kaya ito po ang naging panawagan namin dati pa. And let's just be logical. Sino po yung mga pwede pong yun? Isa po doon ay si Senator Bato de la Rosa. Why? If we just follow yung charges laban po kay Mr. Duterte, doon po sa count 2 at count 3. Yung count 2 kasi is yung mga high-value targets under Oplan Double Barrel na mga namatay ng presidente si Mr. Duterte. At yung count 3 naman ay yung mga namatay sa Oplan Tokhang na nasa mga low-income communities. At kung tingnan niyo po, ano pong naging basihan ng patayan na to sa count 2 at count 3 laban kay Mr. Duterte? Ang basihan po ay Command Memorandum Circular 16-2016. Sino po nag-issue nun? Ay yung chief ng PNP, si Mr. Bato de la Rosa. Kaya kung i-follow lang po natin yung logic, baka po mag-i-issue na rin. Hopefully, ang ICC ng arrest warrant laban po kay Senator Bato. Opo. May info ba kayo, sir, kung may ilalabas ng arrest warrant against any of the others na possible na involved din o makasuhan din dito sa ICC? Alam niyo po, bago po ako lumipad papuntang Pilipinas, nandun po sa ICC, nagtanong po ako, ngunit tikom po ang mga bibig nila. So talagang hindi po nila pinapasabi kung mayroong standing arrest warrant na in-issue ang ICC. Bagkos, nakaselyo din yan. Kung mayroong application for arrest warrant, nakaselyo din yan, sekreto po yan, para hindi naman matunugan nung subject ng arrest warrant. Pero hopefully, sabi ko nga, next year, talagang ma-issuean na yan or mapalabas na yan, ICC arrest warrant, kaya antabayanan po natin yan. At attorney, para doon sa ngayon pa lang, mga nakapakinig sa ating programa, pakipaliwanag po kahit briefly lang, ano ba yung 3 grounds na dinenay ng appeals chamber? Oo. Actually, yung mga grounds na yun, una, yung grounds na, parang yung mga factors na kinonsider ng pre-trial chamber ay inassail po nung ng defense At sinabi lang talaga ng appeals chamber talagang meron namang basihan yung pre-trial chamber upang ibasuha yung interim release application kasi nakabase naman siya sa facts at sa batas po. Ang ikalawa naman ay tungkol sa mga proposed conditions ng mga defense kasi sabi nila, sige, release nyo na si Mr. Duterte kasi mayroon kaming proposed na mga conditions. Pero sabi ng chamber, hindi po sapat yung mga conditions na yon para talagang para i-secure siya na hindi po siya flight risk. Tapos sabi ng appeals chamber, yung pagbasa ng pre-trial chamber na hindi sapat yung mga conditions na yun, reasonable naman yung pagbasang yun ng pre-trial chamber. Kaya kinatigan din ng appeals chamber yung pre-trial chamber. At yung ikatatlo naman, napaka-technical, pero siguro i-summarize ko na lang siya. Ang sinasabi lang talaga ng appeals chamber, reasonable po yung pagbasura ng pre-trial chamber sa interim release application dahil po meron naman pong mga facts, meron naman pong mga ebidensya at naayon naman siya sa grounds, sa 3 grounds which is found in Article 58 ng Rome Statute. Yung pong mga taga-suporta ng dating Pangulo, ang sinasabi, sana napagbigyan man lang kahit on humanitarian considerations na grounds. Kasi nga po, 80 years old na ang dating Pangulo at talaga naman daw pong Pumayat daw. Pumayat na. Ano po ang reaction nyo doon? Ang humanitarian reason kasi wala po talaga siya sa mga grounds for continued detention under Article 58. Oo. Kaya hindi po yan kinatigan ng pre-trial chamber. At nag-agree naman yung appeals chamber kasi naaayon yan sa sound discretion ng pre-trial chamber. Kasi hindi nga siya talaga isa sa mga grounds. Kasi kung magiging grounds yan, edi ang sasabihin lang ng mga nakakatandang mga detainees, matanda na po ako, huwag niyo po akong ipiitin. Pero hindi po talaga siya ground.
sa Article 58. Kaya subject po yan sa sound discretion, ngunit kinatigan naman po ng appeals chamber, yung pretrial chamber, sa pag-decide ito na hindi po sa sapat po na ground, hindi po siya factor, at ibang separate issue po siya, kasi issue po siya dun sa tinatawag na fitness to stand trial na nakabinbin pa rin po sa pretrial chamber. Alright, so yung mga babayan, ano? So medyo alanganin po talaga etong mga kaalyado ng dating Pangulong Duterte at ito nga po si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at iba pa, no, na mukhang madadawit pa rito. Sino-sino kaya yung mga 8 na yan, no? Yung galing po dito sa balita na to. Ano sa palagay ninyo, no? I-comment sa ibabaan yung mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, it's a Mobs TV. And please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Right? Peace. I'm out.